Ipinukol ang tingin, minarkahan na ng babae ang bihag na lalaki, ninais na gawin itong kanyang alipin, ngunit nang bastusin niya ito at haplusin, bigla siyang itinulak ng sinag ng gintong liwanag, dahil pala si Aeshnyon ang bihag. Ang pinakamakapangyarihang immortal lord ng King's Realm, habang ang babae ay si Dendrujo, ang bagong Demon Realm Lord na nagtataglay ng pinakadalisay na Phoenix Bloodline. Sa nakaraan, upang wakasan ang libong taong Immortal Demon Great War, isang hampas lang ang ginawa niya at madaling natalo ang Immortal Lord, kaya't nahuli ang Immortal Lord na ikinagulat ng lahat ng nakarinig ng balita sa King's Realm. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na magtungo sa Demon Realm upang maghiganti, bagaman si A.T.D. Uin ay may gwapong mukha, hindi siya malapitan ng Demon Venerable. Hindi niya inaasahan na mayroon siyang gintong liwanag na nagpoprotekta sa kanya. Tanging ang Demon Venerable lamang ang maaaring mabahala, tila nagmamadali ako, kaya upang makahanap ng isang dahilan para sa kanyang masamang balak laban sa kanya, pinilit niya ang kabilang panig na pirmahan ang isang kasunduan sa kasal. Sinabi niya, pirmahan mo ito at magpakasal ka sa akin, tayo ay magiging isang pamilya. Kung hindi, ngunit bago pa siya matapos magsalita, isang tingin lang ng Xianzun ay sinunog na ang kasunduan sa kasal. Ngunit ang Demon Venerable ay hindi nag-alala dahil nakatali pa rin siya sa tanging immortal na Lotus, Tatimlin, ang pambansang kayamanan ng Demon Clan na tinatawag na pambansang kayamanan. Ibig sabihin ay napakalakas ng tanikalang ito, ngunit hindi inaasahan. Sa sumunod na sandali ay natigilan siya. Ang Xianzun ay hindi lamang nakatakas na sa tanging immortal na Lotus, kundi sa sandaling iyon ay walang damdamin siyang nagsabi. Kanina, sinabi ni Demon Venerable na pirmahan ang kasunduan sa kasal. Kung hindi, ano ang gagawin mo sa akin? Tinapos ni Feng Yiqiao ang kanyang naudlot na pangungusap. Kung hindi, ikukulong ka sa Xanming Realm sa loob ng 1,000 o 10,000 taon. Ngunit hindi inaasahang sinabi ni A.T.D. Uin, kung gayon, gawin natin iyon. Pagkatapos magsalita, ibinalik niya ang kanyang kamay sa tanging immortal na Lotus. Lumalabas na ginawa niya ito dahil gusto niyang iwasan ang kasunduan sa kasal sa Heavenly Realm, kaya't handa siyang manatili rito upang magtago. Sa simula, inakala ni Demon Venerable na dadakpin niya ito upang hiyain ang Heavenly Realm, ngunit sa huli ay napahirapan siya ng Xianzun. Kaya't naisip niya ang isang ligtas na paraan, ngunit nang siya ay kumilos, natakot siya. Napilitan siyang magmakaawa kay A.T.D. Uin. Nagmamakaawa ako sa iyo, bumalik ka na, narito ka na para yapakan ko ng 100 taon. Araw-araw ay kumakain ka ng pinakamasarap na pagkain at umiinom ng tubig mula lamang sa tuktok ng Kunlun Snow Mountain. Walang emosyong sumagot si A.T.D. Uin. Yan ang problema mo, hindi akin. Ang mga salitang iyon ay nagpainit ng dugo ni Feng Yiqiao. Ngunit, nang makita ang galit na babae, hindi ito pinansin ng lalaki. Sa halip, tila kalmado siyang nagsabi, 100 taon pa lang, hindi na ba matyaga si Demon Venerable? Si Feng Yiqiao ay orihinal na isang sinaunang banal na hayop na danyao, marangal at walang kapares. Ngunit kamakailan ay oras na para magpalit ng balahibo ang danyao. Sa panahong ito, ang kanyang kapangyarihan at paglilinang ay tuluyang mawawala at magiging isang ordinaryong tao. Nang makita ang pulang balahibo sa kanyang ulo na malapit ng malagas, isang pag-aalala ang bumangon sa puso ni Feng Yiqiao. Isang balita mula sa King's Realm ang dumating, ang nakatatandang kapatid ni A.T.D. Uin. Si A.C.Ho S.D. ay ikakasal na. Ang ikakasal ay ang dating nobya ni A.T.D. Uin na. Malaman ito, naisip ni A.C.T.D. Uin na dapat na siyang bumalik. Tinanong ni Feng Yiqiao kung bakit bigla siyang gustong umalis. Sinabi ni A.C.T.D. Uin na pinilit siya ng kanyang ama na pakasalan ang isang taong hindi niya mahal, kaya't nagtago siya rito upang mamuhay ng matiwasay. Ngayon ay mayroon ng magpapakasal sa kanya. Maaari na siyang bumalik. Bago umalis ay marami pa siyang sinabi. Sinabi niya kay Feng Yiqiao na magkikita sila sa King's Realm at pagkatapos ay hinihipan ang pulang balahibo. Nagsid Vimlin sa ulo nito at sinabing, hindi na marami ang natitirang oras mo. Naisip ng babae, paano nalaman ng Xianzun na malapit ng malagas ang aking pulang balahibo? Sa sandaling ito, naalala niya ang sinabi ng kanyang guro sa kanya. Sinabi nito sa kanya na kapag siya ay tumanda na, makikilala niya ang kanyang tadhana. Sa oras na iyon, ang kanyang pulang balahibo ay kusa ng malalagas. At kung siya ay makikipag-ugnayan sa taong iyon, ang bagong pulang balahibo ay tutubo at ang kanyang paglilinang ay lalaki ng husto, si Feng Yiqiao. Nang maisip ang pakikipagtalik kay A.T.D. Uin, nakaramdam siya ng hiya at sinabing nakakasuya. Ngunit ang mahalaga ay mailigtas ang kanyang maliit na buhay. Ang ibang bagay ay maliliit na bagay lamang sa sandaling ito. Sa Kingsu Immortal Realm, nagtipon na ang lahat ng mga immortal. Si A.C.Ho S.D. ay ikinasal kay Namkung Datilam ng Ling Xiaosek. Ngayon ay ang araw ng kanyang pag-upo bilang Xianzun. Si A.C.T.D. Uin ay lumitaw sa tamang oras. Tumawa siya ng malamig, ang palabas na ito. Na pagtatago ng kapangyarihan ay naghahanda ba na salubungin ako? Nang makita si A.C.T.D. Uin, pagkatapos ng 100 taon na pagkakakulong, biglang dumating ng walang imbitasyon. Lahat ay nagulat. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Xiangjun, sa loob ng 100 taon, wala rito ang Xianzun. Silang lahat ay mga general pa. Tinulungan ni A.C.Ho S.D. ang paghawak ng mga gawain ng Immortal Realm. Malakas na sinabi ng nasasakupan ni A.T.D. Uin at inisa-isa ang bawat pangyayari sa nakalipas na 100 taon. Ang King's Realm ay hindi umunlad, walang nagawang anumang mahalaga. Lahat ay natahimik pagkatapos marinig ito. Binali ni Detilam ang katahimikan, nag-abot ng isang baso ng alak kay A.T.D. Uin. Sinabing nagpakasal na siya kay Ensu Ho
Hoodfi sa pag-inom ng baso ng alak na ito. Sila ni ACT Uin ay matatapos na ang kanilang koneksyon. Lumalabas na inaasahan nilang babalik siya, kaya naglagay sila ng Kyangkun water sa alak, bagaman hindi ito lason kapag ininom ito ni ACT Uin. Ang kanyang mga meridian ay puputol at mamamatay siya. Si Immortal Venerable is, dahil gusto niyang tuluyang tapusin ang relasyon sa babaeng ito, kinuha niya ang baso ng alak at nang itataas na niya para inumin, biglang sumugod si Fong Itis Giao. Inagaw ito at sinabing hindi masarap ang alak. Nang makita ang demonya mula sa Demon Realm, agad na naghanda ang mga tao ng Immortal Realm. Sa kabutihang palad, sa mahalagang sandali, niyakap siya ni ACT Uin at malamig na nagbanta sa mga taong iyon. Sino ang maglalakas loob na galawin siya habang ako ay naririto? Kinuha pa niya ang isang kasunduan sa kasal at sinabing, si Fong Itis Giao ay aking asawa at siya rin ang opisyal na asawa ng King Suryum. Mayroon bang hindi sumasang-ayon? Hindi inaasahan, pagkatapos niyang magsalita, nagalit ang mga immortal dahil ang Xianzun ay maaari lamang magpakasal sa isang tao mula sa Ling Xiaosek sa bawat henerasyon na ikinagalit ng babaeng kontrabida. Ang inggit ay halos magpaikot-ikot sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang lalaking pinakamamahal niya ay pipili ng isang demonyo. Si Su Hoodfi ay tumayo at nagsalita ng masama tungkol kay Fong Itis Giao. At agad siyang binigyan ng leksyon ng ating Xianzun. Siyempre, hindi pinapansin ng ating Xianzun ang mga hamak na ito. Inutusan niyang paalisin si Su Hoodfi 7 araw pagkatapos ng panganib. Nagtanong si Fong Itis Giao kay ACT Uin kung bakit niya ito iniligtas at paano niya. Nalaman na pupunta siya para hanapin siya. Madaling inalis ni ACT Uin ang Nephidim link na hairpin sa ulo ni Fong Itis Giao. Agad niyang naintindihan na alam niyang mahina ang kanyang cultivation at magic power sa kasalukuyan. Isinuot ni ACT Uin sa pulso ng babae ang isang pulseras na lumilikha ng gintong liwanag na proteksyon upang ingatan ang kanyang kaligtasan. Nang aalis na siya, hindi niya inaasahang dinaganan siya ng babae at niyakap. At sa sumunod na sandali ay dinala na siya sa kama. Gusto sana ng babae na makipagtalik sa lalaki. Ngunit hindi niya inaasahang ginamitan agad siya ng mahika ng kabilang panig na nagpalutang sa kanya sa ere. Si Fong Itis Giao ay sabik na makipagtalik kay ACT Uin. Upang malampasan ang kasalukuyang panganib, sinabi niyang gusto niyang gumanti para sa pagliligtas sa kanyang buhay. Ngunit hindi siya mailoloko ni ACT Uin. Sinabi niya ng diretso ang iniisip ni Fong Itis Giao. Pagkatapos makipagtalik, tutubo ang bagong pixie dimlin ni Fong Itis Giao at lalaki ng husto ang kanyang kapangyarihan. Kaya ano ang mapapala niya? Hindi maintindihan ni Fong Itis Giao kung bakit alam na alam niya ang tungkol sa kanya. Si ACT Uin ay bumalik sa alaala noong bata pa silang nagkita. Ngunit tila tuluyan ng kinalimutan ni Fong Itis Giao ang nangyari noon. Sa kasamaang palad, biglang sumakit ang banal na sandata sa katawan ng lalaki, kaya nagmadali siyang harangan ang kanyang mga acupuncture point. Ngunit nang lumapit ang babae, aksidenteng nahawakan ng kanyang nag-aalalang kamay ang dibdib ng kabilang panig at hindi inaasahang napawi nito ang sakit ni ACT Uin. Nagtataka si ACT Uin, bakit pagkahawak niya rito ay kaya niyang pakalmahin ang Honsis sa kanyang katawan habang naguguluhan pa ang lalaki. Ang babae na dapat sana ay aalis na ay muling hinila pabalik sa kanyang bisid. Ipinikit ang mata at nagpahinga. Si Su Hoodfi ay nagplano ng paghihimagsik. Pinarusahan siya ni ACT Uin sa pamamagitan ng pagkulong sa kanya sa loob ng 7 araw. Baliw siyang nag-utos kay Namkung Dakilam na patayin si Fong Itis Giao. Kung hindi, sa tulong ni Fong Itis Giao kay ACT Uin ang posisyon ng Xianzun ay hindi na matitinag at sa pagpatay kay Fong Itis Giao, ang buong Demon Realm ay mapupuot kay ACT Uin. Ang kanyang magandang araw ay magwawakas na. Si Namkung Dakilam, na orihinal na naghangad sa posisyon ng opisyal na asawa ng King Suryum. Ngayon, nang makita niyang inagaw ni Fong Itis Giao ang posisyong ito, labis siyang nagalit at ang pagpatay kay Fong Itis Giao ay ayon sa gusto niya. Nang makita ni Fong Itis Giao na ang mga diwata sa Immortal Realm ay nagpapasa-pasa ng kwento ng pag-ibig nila ni ACT Uin, naisip niya ang isang magandang ideya. Kung ang kwento niya at ni ACT Uin ay sikat na, bakit hindi niya ito ipagpatuloy at palalimin? Baka maging mayaman siya sa isang gabi, kaya't kinuha ni Fong Itis Giao ang panulat at nagsimulang ikwento ang tungkol sa pag-ibig ng Xianzun at Demon Venerable at tuluyan nga itong sinuportahan ng lahat. Nang malaman ito ni Namkung Dakilam, labis siyang nagalit at pinuntahan si Fong Itis Giao para usigin. Dinala ang konteksto. Trong Pifek dalawa ni Digin Haubat Lam Ligiti and Izui Hinradnis Giao Adent Set Zi Death Di in Kekin Nat Lam Ident Kaiti Dad Vora Sident Fong Ines Gyaut Sabman S.A. Dnengs Vo Anim Lon Haibin Kidit S2 Sin Sat Vin Edent Issue Sin Vabak Tin Biet Sat Hin Bires Hikadat Lamri Ideche Mabiet Fan Couple Kate Dalawa Ho Dance Tanvu Radinis Tide Oin Haigyat Easy Ni Diksem Ko Quen Skirigith Tide Tit Saude E Tigi Ni Engens Ni Tide Ditin Nieth at Matiyeth and Radin Hideth Ideth Hikadat Lam Tiptin Miet Edens Ni Dalawa Lilin Din Deuti Chuin
Honton walang pakialam sa dating pagmamahalan niya at ni Hanlam. Hindi makapaniwala si Hanlam, ang kanyang sagradong sandata ay regalo ng King's Realm para sa Ling Xiaosek. Napakahalaga, ngunit malamig na sinabi lang ng Immortal Venerable, hindi ko kailangang magpaliwanag kahit kanino. Ang mga tagahanga ng magkarelasyon, sina Demon Venerable at Immortal Lord, na nakasaksi sa eksenang ito ay tuwang-tuwa. Pagkatapos nito, mas lalo pang umibig si Feng Ruoyao kay Mu Shenyuan at kumapit sa kanya upang magdoble kultibasyon. Ang babaeng ito, upang makamit ang kanyang layunin, ay hindi pumipili ng paraan at ginamit pa ang Huan Band upang itali ang pulso ng lalaki sa kanya. Tanging sa doble kultibasyon lamang ito matatanggal. Hindi inaasahan, hindi nagreklamo ang lalaki, kundi sinabi ngayon na ang araw para matupad ang kanyang gusto. Gayunpaman, nang kusa siyang hubaran ng babae, hindi niya sinasadyang matuklasan ang tatak sa kanyang dibdib. Ang tatak na ito ay ang sinaunang banal na sandata, ang Huan Qiankou. Agad nawala ng gana ang babae. Lumabas na nabasa niya sa sinaunang talaan ng Demon Realm ang tungkol sa Huan Qiankou, na sinasabing napakamasama nito. Hindi niya alam kung bakit meron ito si Mu Shenyuan. Agad ikinuwento ni Mu Shenyuan ang pinagmulan ng pangyayari. Lumabas na noong taong iyon, sinamantala ni Mo Haoli ang pagiging walang ingat ni Mu Shenyuan at ipinasok ang Huan Qiankou sa katawan ni Mu Shenyuan na naglagay kay Mu Shenyuan sa isang mahirap na sitwasyon. May kaunting pagsisisi si Nangong Hanlam. Kahit nakikipagtalik siya kay Mo Haoli, hindi naman niya gustong kunin ang buhay ni Mu Shenyuan. Nagdala siya ng sopas na gamot upang tulungan si Mu Shenyuan na maibsan ang sakit. Ngunit malamig siyang tinanggihan ni Mu Shenyuan. Nang marinig ito ni Feng Ruojiao, nalaman niya na magulo rin pala ang sitwasyon sa Immortal Realm. Niyakap ni Mu Shenyuan si Feng Ruojiao at sinabi sa kanya na kung magdoble kultibasyon siya sa kanyang minamahal, ang Huan Qiankou ay lilipat sa taong iyon. Nang marinig ito ni Feng Ruojiao, nagmamadali siyang umatras, natatakot sa loob dahil muntik na siyang naging kapalit ni Mu Shenyuan. Talagang ang kagandahan ay nagdadala ng kapahamakan sa lahat ng panahon. Umiwas si Feng Ruojiao at sinabing, hindi pa bumabalik ang lakas ng aking banal na katawan, na hindi niya kayang panindigan ang mapanganib na banal na sandata tulad ng Huan Qiankou. Pabiro namang sinabi ni Mu Shenyuan kay Demon Venerable, kung gusto mong magdoble kultibasyon, laging bukas ang pinto ko. Sa kabilang banda, pumunta si Hanlam kay Mo Haoli at galit na sinisi ito sa pagpapahiya sa kanya. Sinunod niya ang utos na harapin si Feng Ruojiao, ngunit hindi niya inaasahang ginawa siyang katawa-tawa ni Feng Ruojiao. Ibinuhos ni Hanlam ang kanyang galit sa kanyang asawa, sinabing kung may natitira pa siyang dangal, hindi siya dapat umupo lang doon, kundi pumunta at harapin si Feng Ruojiao upang ipagtanggol siya. Sa puntong ito, inakala ng asawa na nagsiselo siya dahil kay Mu Shenyuan at sa sobrang galit ay sinampal siya. Ngunit hindi niya inasahan na ang sampal na ito ay diretsong pumutol sa buhay ng kanyang anak. Ngunit si Mo Haoli ay matigas ang ulo at ayaw magsisi. Sa halip ay nagsimula siyang maghasik ng pagkakawatak-watak. Ibinintang ang lahat ng kasalanan at ang pagkamatay ng bata kay Mu Shenyuan at Feng Ruojiao. Nagsimula siyang manipulahin si Hanlam. Sinabing si Feng Ruojiao ay mula sa Demon Race at ang anak nila ni Mu Shenyuan ay hindi maaaring magmana ng trono ng Immortal Venerable. Tanging ang kanilang anak lamang ang magiging tanging tagapagmana ng King's Realm. Sa panig ni Mu Shenyuan, tinulungan siya ni Immortal Lord na hanapin ang milenaryong yelong laso upang pigilan ang Huan Qiankou sa kanyang katawan, ngunit kailangan niyang magsara at mag-cultivate sa loob ng 7 araw. Ngunit sina Mo Haoli at Hanlam ay nagdesisyon na samantalahin ang pagkakataong ito para atakehin si Feng Ruojiao. Si Feng Ruojiao ay nalulungkot dahil hindi siya pinupuntahan ni Mu Shenyuan. Hindi siya makapag-isip ng mas magandang kwento. Sakto namang pumasok si Hanlam at naghanap ng gulo. Pagkatapos na nakaraang paghaharap, alam niyang nawalan na ng kapangyarihan si Feng Ruojiao, kaya hindi na nakakatakot ang Demon Venerable na ito. Sadyang hinamon ni Hanlam si Feng Ruojiao na magsimula ng gulo, ngunit walang ginawa si Feng Ruojiao. Biglang bumagsak si Hanlam sa lupa at sumigaw ng tulong. Narinig ito ni Mo Haoli at pumasok. Galit na sinisigawan si Feng Ruojiao dahil sa pananakit kay Hanlam. Samantala, umiyak si Hanlam ng labis. Sinabing nawala ang kanyang anak sa sinapupunan dahil kay Feng Ruojiao. Agad namang inutusan ni Mo Haoli ang mga immortal na maghanda ng pormasyon upang hulihin si Feng Ruojiao at pinaghahampas siya ng soul cleansing whip. Si Mu Shenyuan na nagkukulong ay biglang nakaramdam na nasa panganib si Feng Ruojiao. Sa kabila ng paglabag sa bawal na gamitin ang kapangyarihan habang nagkukulong, siya ay naglakas loob na tiisin ang backlash at nagmadaling iligtas si Feng Ruojiao. Nang makita si Mu Shenyuan na biglang sumulpot, natakot si Mo Haoli, ngunit patuloy pa rin niyang pilit na sinisiraan si Feng Ruojiao na pumatay sa kanyang anak. Tinanong ni Feng Ruojiao si Mu Shenyuan kung nagtitiwala siya sa kanya. Sumagot si Mu Shenyuan na syempre, nagtitiwala siya. Nang makita ni Hanlam na gustong dalhin ni Mu Shenyuan si Feng Ruojiao, sinabi niyang magpapakamatay siya sa harap nito. Pinayuhan ni Lord Ziyang si Mu Shenyuan na maging maingat. Sinabi ni Mu Shenyuan na espesyal ang pagkatao ni Feng Ruojiao at kailangan siyang ikulong sa Siguya upang magmuni-muni at pagkatapos ay masusing imbestigahan ang dahilan. Sumang-ayon din si Lord Ziyang na walang mali sa paghawak ni Mu Shenyuan sa sitwasyon. Si Feng Ruojiao ay nakakulong mag-isa sa Siguya. Alam niyang gustong protektahan siya ni Mu Shenyuan
Yuan, ngunit ayaw niyang makialam ng walang dahilan sa alitan ng King Surreal. Naghihintay siyang tumubo muli ang kanyang Crimson Flame. Kailangan niyang hanapin ang mag-asawang nangangalunya at makipag-ayos. Sa galit, sinuntok niya ang mesa na hindi inaasahang nagpayanig sa buong kuweba at nagbukas ng isang daanan. Hindi niya inasahang may isang babae na nakakulong doon. Tinanong ng babae kung anong kasalanan ang nagawa niya at bakit siya ikinulong doon. Ipinakilala ni Feng Ruojiao ang kanyang sarili. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, nalaman ni Feng Ruojiao na ang babaeng nasa harap niya ay ang dating Yuan Jun, ang ina ni Mu Shen Yuan. Dahil pinabora ng Immortal Venerable ng Upper Realm si Concubine Qi, na mahal ang ina ni Mu Haoli, ikinulong nila ang tunay na Yuan Jun doon. Natuklasan ni Feng Ruojiao na ang Imperial Consort na ito ay mas mahirap harapin kaysa kay Mu Shen Yuan. Agad siyang umalis doon. Samantala, hindi nag-atubili si Mu Shen Yuan na ubusin ang kalahati ng kanyang cultivation base upang ibalik ang kaluluwa ni Yuer, ang handmaid ni Han Lam. Ikinuwento ni Yuer sa bulwagan sa lahat na ang bata sa sinapupunan ni Han Lam ay matagal ng aksidenteng napatay ni Mu Haoli, ngunit ibinintang nila kay Feng Ruojiao. At si Mu Haoli, upang itago ang katotohanan, ay pinuksa ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos malinawan ang lahat, sinaway ni Lord Ziyang si Mu Haoli sa paggagalit kay Feng Ruojiao. Hindi ka ba natatakot na magdulot ng digmaan sa pagitan ng mga immortal at demonyo? Nang makita niyang nalantad ang sitwasyon, marahas na itinulak ni Mu Haoli si Han Lam sa lupa. Nagpapaliwanag na pinilit lang siya ni Han Lam na gawin ang lahat. Sa kabilang panig, habang papaalis na si Feng Ruojiao, hindi inaasahan, biglang bumaba ang isang kidlat mula sa langit. Sa isang kisap mata, tinamaan nito ang ina ni Mu Shen Yuan na nagpatumba sa kanya sa lupa. Sa nakita niyang ito, hindi maiwasang mag-alala ni Feng Ruojiao. Bukod pa rito, siya ang kanyang biyenan. Kaya, nang walang pag-aalinlangan, sumulong siya upang protektahan siya. Tinutulungan siyang makatakas mula sa kidlat na tumatago sa buto at puso. Matapos malinawan ang sitwasyon, dinala ni Mu Shen Yuan ang kanyang mga tauhan sa Siguya upang iligtas si Feng Ruojiao. Sa sandaling ito, muling ginamit ni Feng Ruojiao ang lahat ng kanyang lakas upang magpakawala ng mahika, upang lamang bigyan ng kaunting oras ang kanyang kalaban. Ngunit sa huli, ito ay Heavenly Thunder. Idinagdag pa na halos wala na siyang kapangyarihan sa sandaling ito, kaya hindi nagtagal at bumagsak siya. At ang eksenang ito ay nakita ni Mu Shen Yuan. Siya ay nagmadaling binuksan ang barrier. Si Feng Ruojiao, naubos na ang lakas, ay nawalan ng malay sa lupa. Ngunit sa sandaling ito, tila narinig niya ang isang pamilyar na boses. Hindi inaasahan, ito pala ang kanyang Imperial Mother, Yuan Er. Hindi niya inasahan na nilinlang siya ng kanyang Imperial Father na namayapa na ang kanyang Imperial Mother, at mas malupit pa na ikinulong niya ang kanyang Imperial Mother dito, na patuloy na pinahihirapan gamit ang Heavenly Punishment. Sa sandaling ito, muling bumaba ang Heavenly Thunder. Ang lalaki ay walang sabi-sabing pinasan ang parusa para sa kanyang Imperial Mother. Nang makita ang kanyang anak na nagdurusa para sa kanya, ang Imperial Mother ay nasasaktan hanggang sa punto ng pagkaubos ng hininga. Sa kabutihang palad, sa huli ay nailigtas ng anak ang kanyang Imperial Mother. Si Feng Ruojiao, na naghihingalo, ay sa wakas nagising mula sa pagkakumatos sa tulong ng paglipat ng ki ni Mu Shen Yuan. Alam niyang si Mu Shen Yuan ang nagligtas sa kanya. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay tila lumambot, kaya nagdesisyon siyang magdoble kultibasyon sa kanya. Nakita siyang kusang humalik sa kanya, at si Mu Shen Yuan ay labis na naantig. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan siyang gumanti sa halip. Nang magising ang babae, nakalutang pa rin siya sa nakaraang eksena, mahirap makawala. Pagkatapos ay sinisi niya ang sarili, isang demon venerable na tulad ko, ngunit hindi ko malampasan ang beauty trap. Sa sandaling ito, lumapit ang matandang Yuan Jun. Patuloy niyang pinupuri si Feng Ruojiao. Sinabi pa niya sa kanyang anak na dapat nitong bayaran ang utang na loob kay Feng Ruojiao. Noong una, inakala niyang ipapakasal ng matandang Yuan Jun ang kanyang anak kay Feng Ruojiao. Ngunit hindi inaasahan, hindi pala niya pinahahalagahan ang kanyang sariling anak. Paulit-ulit niyang sinabi na si Mu Shen Yuan ay malamig at walang kwenta, at hindi karapat-dapat sa isang pambihirang babae tulad ni Feng Ruojiao. Pagkatapos, tinanong niya si Feng Ruojiao, bakit hindi na lang tayo maging magkapatid? Gusto pa nga niyang ipare si Feng Ruojiao upang makapili siya ng lalaki sa tatlong mundo. Nagmamadaling tumanggi si Feng Ruojiao, nagkakagulo na ang mga generation. Sino ang mag-aakala, iginiit niyang tawagin ni Mu Shen Yuan si Feng Ruojiao na auntie. Walang pag-aatubiling humingi siya ng tulong kay In Tidiguin. Sa huli, tinulungan siya ni Tidiguin upang matulungan siyang alisin ang Honsei Sku. Dinala niya ito sa Kun Ho Tiu upang hanapin ang kanyang master, ngunit hindi niya inaasahan na mas pamilyar pa ito sa lugar kaysa sa kanya. Hindi maiwasang magulat si Feng Itis Giao. Nang makita ang kanyang master, magalang na inihandog ni Feng Itis Giao ang masarap na alak na Dan A at taos pusong ipinakilala si Tidiguin sa kanyang master. Sinabing ito ang asawa na kanyang pinili. Sinabi niya sa kanyang master na napakahaba ng kwento nilang dalawa ni Tidiguin at hindi niya ito maikwento ng sabay-sabay. Kinuha niya ang comic book na iginuhit niya mismo upang basahin ito ng kanyang master. Pagsamantala sa pagkawala ni Feng Itis Giao, nagpalitan ng pagbati sina Tidiguin at Tingkun. Nalaman na si Tidiguin ay nanirahan sa Kun Ho Tiu noong bata pa siya at doon niya nakilala si Feng Itis Giao. Nagkaroon ng masasayang panahon ang dalawang inosenteng bata. Ngunit maaga nang nakilala ni Tidiguin
Uin si Fong Edith Giao. Samantalang nakalimutan naman siya ni Fong Edith Giao at wala na itong maalala tungkol sa kanya. Nagpaalala ang Team Giffith na ang patuloy na pagtatago ng sekreto kay Fong Edith Giao ay tiyak na magpapagalit dito. May kumpiyansang sinabi ni ACT Uin na alam niya ang paraan para suyuin ito. Humingi ng tulong si ACT Uin sa Team E upang alisin ang Hon Ses crew. Ngunit sinaway siya ng Team E dahil sa hindi niya pagsunod sa mga tagubilin noong nag-iisa siya. Gumamit siya ng orihinal na enerhiya upang iligtas si Fong Edith Giao. Sa sandaling ito, bumalik si Fong Edith Giao na may dalang isang basket ng pulang plum at masayang inabot ito kay ACT Uin. Sinabing napakatamis nito. Naalala ni ACT Uin na noong bata pa siya ay nilinlang na siya ni Fong Edith Giao, kaya't nagpasya siyang huwag nang magpapaloko sa pagkakataong ito. Lalong nagduda si Fong Edith Giao, kaya't ikinulong niya ito at sinimulang tanungin ang kanyang master. Nang makita na gusto nitong magtanong sa kanyang master, hindi na siya nagpanggap pa. Taos puso niyang ikinuwento ang pagkikita nilang dalawa noong bata pa sila. Matapos ang maingat na pagtatasa, napagtanto ni Fong Edith Giao na ang lalaki sa harap niya ay ang batang walang emosyon na kalaro niya noong bata pa siya. Sa wakas, naunawaan na niya kung bakit, kahit na malinaw niyang alam na hindi niya ito kayang talunin, ginawa niya pa rin ito. Sadyang nagpatalo siya para lang makaranas ng kanyang alagaang apoy sa apoy. Galit na galit sa Demon Realm. Paulit-ulit na humingi ng tawad si ACT Uin sa kanya. Nagpaliwanag na hindi niya sinadyang itago sa kanya ang katotohanan. Pagkatapos nito, inihayag niya na gusto talaga niyang maging katuwang na diwata niya at magsanay kasama niya. Dahil ganap na siyang nabuking, biglang nahiya ang dalaga. Nagalit si Fong Edith Giao kay ACT Uin dahil sa paglilihim sa kanya sa mahabang panahon. Para mapangiti siya, gumamit si ACT Uin ng mahika at sinindihan ang buong kalangitan ng makinang na mga paputok. Sunod-sunod na namukadkad ang magagandang paputok. Labis na nasabik si Fong Edith Giao sa nakita niya. Naglaro sila ng snowball fight ni ACT Uin at muntik na siyang matumba. Kaagad siyang inakbayan ni ACT Uin. Sa pagtingin sa napakalapit na magandang mukha ni ACT Uin, nagsisi ng kaunti si Fong Edith Giao. Siya pala ang batang walang emosyon noong bata pa. Bakit hindi ko man lang siya nakilala? Sinabi ng master ni Fong Edith Giao sa kanilang dalawa na nakita niya sa mga sinaunang aklat ang paraan para alisin ang Hon Ses crew na nangangailangan ng dimling pulang ating espiritu. Pinaalalahanan niya siyang kailangan nilang mag-dual cultivation, sabay na pagsasanay ni ACT Uin. Nag-alinlangan naman ng kaunti si Fong Edith Giao. Nang bumalik si ACT Uin sa King's Realm, nakita niyang nakalabas na si Asu Hodri na ikinulong niya sa Sigo Cliff. Kinuwestiyon ni Asu Hodri kung bakit ang kanyang ina na gumawa ng krimen ay nakalabas pa rin kahit napatay na. Sinabi ni Jiang Jun sa kanilang dalawa, walang sinuman ang pinahihintulutang umalis sa Sigo Cliff nang walang pahintulot kung hindi ay parurusahan sila ng parusa sa kalangitan na tatago sa puso. Nagpasya si ACT Uin na panagutan ang kasalanan ng kanyang ina at bumaba sa Mortal Realm upang sumailalim sa pagdurusa. Labis na nag-alala si Fong Edith Giao para sa kanya at hinila siya, gustong bumalik sa Demon Realm. Pinaalalahanan siya ni ACT Uin na nawala na ang kanyang kapangyarihan at mapanganib na bumalik. Sinabi niya kay Fong Edith Giao na huwag mag-alala para sa kanya. Kailangan na lamang ni Fong Edith Giao na igalang ang kanyang desisyon at nagbigay siya ng iba't ibang tagubilin. Sumang-ayon si ACT Uin sa lahat ng ito. Binalaan din siya ni Fong Edith Giao na huwag maging malandi sa Mortal Realm at maging tapat sa kanya. Nangako naman sa kanya si ACT Uin. Pagkatapos bumaba ni ACT Uin sa Mortal Realm, nagpatuloy si Fong Edith Giao sa King's Realm, araw-araw na nakikipag-usap sa kanyang maid na si Zihi tungkol sa kung paano ipagpapatuloy ang pagsusulat ng kanyang comic book. Nag-alala si Zihi na baka may magkusang mag-alok ng sarili kay Tinsun na walang pakialam at hindi mapigilan sa sarili na bumaba sa Mortal Realm. Sa salita, sinigurado ni Fong Edith Giao na hindi siya maglalakas loob, ngunit hindi sinasadyang nag-concentrate siya at nakabuo ng 2 agos ng apoy sa kanyang mga kamay. Nakita ito ni Zihi at dali-dali siyang pinakalma at sinabi kay Ying Zhao, ang guard ni ACT Uin, na pagkatapos bumaba ni ACT Uin sa Mortal Realm, ipinanganak siya sa isang bansa na tinatawag na Dashing bilang isang prinsipe. Dapat na mahigpit ang kanyang edukasyon, kaya hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makakilala ng maraming babae. Sa sandaling ito, lumapit ang guard ni ACT Uin at iniulat kay Fong Edith Giao na nakita niyang kinuha ni AC Hodri ang Lit Distran mula sa magic weapon storage na ikinababahala niyang magiging masama para kay Tinsun. Pagkarinig nito, nagmadali si Fong Edith Giao at narinig niyang pinaplano ni na AC Hodri at Xinlan kung paano haharapin si ACT Uin sa Mortal Realm. Ihintayin nilang gumaling ang espiritual na kapangyarihan ni ACT Uin. Pagkatapos ay gagamitin nila ang Lit Distran upang wasakin ang kanyang kaluluwa na magpapahadlang sa kanya na makamit ang reincarnation ng walang hanggan. Pagkatapos nilang magsalita, tumalon din silang dalawa sa ilog ng paglimot at bumaba sa Mortal Realm. Paanong hahayaan ni Fong Edith Giao na saktan nila si ACT Uin? Sa kanyang presensya bilang Demon Lord ng Swanming Sect, walang sinuman ang makakapanakit kay ACT Uin. Agad siyang sinundan ni Fong Edith Giao sa Mortal Realm. Si ACT Uin sa kaharian ng Dashing ay ang pangalawang prinsipe. Si Yin Muting, ipinanganak ng isang concubine. Si
Si Isuhodezi naman ay naging ang Crown Prince, si In Moksuan. Araw-araw, inaagaw niya ang lahat ng atensyon at laging naghahanap ng paraan upang saktan si Tidiuin. Ang dalaga, nakakatapos lang ng coming of age, ay ipinadala upang makipagkasundo sa isang kasal dahil siya ang muling pagkakatawang tao ng sinaunang Divine Beast, ang Phoenix. Ang sinumang magpakasal sa kanya ay magkakaisa sa buong mundo. Ang prinsesang ito ay si Fong Vitisjiao. Sa sandaling ito, labis na nagmamalaki ang panganay na prinsipe. Iniisip na nanalo na siya, kaya't agad siyang sumampa upang tulungan ang prinsesa na tumayo at binola ito. Walang awang itinulak niya ang maid ng prinsesa na naging dahilan ng pagbagsak nito. Mabuti na lang at inalalayan siya ng pangalawang prinsipe. Ngunit hindi alam ng sinuman na kanina upang subukan ang dalawang prinsipe. Sadyang nagpalit ng damit ang prinsesa sa kanyang maid para magpanggap ang maid na siya. Nang magkatinginan ang dalawa, umibig ang prinsesa sa pangalawang prinsipe. Sa unang tingin, hindi niya alam na sa nakaraang buhay, sila ay fiant at fiance. Siya ay dating tinzun sa Immortal Realm. Dahil nilabag niya ang mga batas sa langit upang iligtas ang kanyang ina, sa huli ay ipinatapon siya sa Mortal Realm upang sumailalim sa mga pagsubok. Sa buhay na ito, tila siya ay inosente, ngunit sa katunayan ay napakatalino. Upang makuha ang prinsesa, matagal na siyang naglagay ng espiya sa tabi nito. Kaya naman handa siyang gawin ang lahat para sa prinsesa. Nasinuway pa ang kanyang nakatatandang kapatid. Nakita ng prinsesa ng kaharian ng Chen na napagkamalang maid ang aruganting pananalita ng panganay na prinsipe at ang pangalawang prinsipe na si In Muting. Walang pag-aatubili siyang sumagot. Nagalit ang panganay na prinsipe at kaagad siyang sasampalin. Mabuti na lamang at pinigilan siya ng pangalawang prinsipe. Nandito tayo para salubungin ang prinsesa, hindi para maglabas ng galit sa iba. Nakita na ang isang concubine born son, anak ng kinakasama, na tulad niya ay naglakas loob na mang-api sa kanyang panganay na kapatid. Lalong nagalit ang panganay na prinsipe at sinampal ang pangalawang prinsipe. Sinasabing, sino ka para magmalaki at magturo sa akin dito? Ngunit hindi pa rin napawi ang galit ng panganay na prinsipe. Habang naglalakad sa tabi ng lawa, sadyang itinulak niya ang prinsesa na inakala niyang isang maid lamang. Agad niya itong itinulak sa tubig. Hindi marunong lumangoy si Shenxi at mabilis na lumubog sa ilalim ng tubig. Agad na tumalon sa tubig si In Muting at binigyan siya ng artificial respiration. Matagumpay na nakuha ang kanyang puso. Sa sandaling ito, ang dalaga ay labis na naantig. Iniisip na iniligtas niya siya sa peligro kahit na hindi niya alam ang kanyang pagiging prinsesa. Malinaw na ito ay tunay na pag-ibig. Sa gabi, kumikinang ang mga paputok sa buong kalangitan at labis na nasiyahan si Shenxi sa panonood. Nang makita na mahilig manood ng paputok ang dalaga, napakamaalalahanin ni In Muting, sinabing, ang aming mga taga-dashing ay mahilig magpaputok tuwing may masasayang kaganapan. Kung gusto mo, dadalhin kita para manood muli sa hinaharap. Pagkatapos, siya at si In Muting ay sabay na nanalangin sa ilalim ng kalangitan ng paputok. Ngunit ang hiling sa puso ng lalaki ay para lamang sa kaligtasan at kapayapaan ng bawat isa. Gayunpaman, ang lahat ng magagandang bagay na ginawa niya ngayon ay upang makuha ang posisyon ng Crown Prince. Naalala ni In Muting ang kanyang pag-usap sa guard. Ang pagsubok na ibinigay ng emperador ay ang sinumang makapag-asawa sa prinsesa ng kaharian ng Chen ang magmamana ng posisyon ng Crown Prince. Bagaman siya ay concubine born son, anak ng kinakasama, hindi siya nagpatalo kay In Moksuan mula pagkabata. Sa pagkakataong ito, determinado siyang makuha ang puso ng prinsesa ng kaharian ng Chen. Gaya ng inaasahan, sa ilalim ng kanyang manipulasyon, mabilis niyang nakuha ang atensyon ng prinsesa. Ngunit siya ay concubine born son. Ang posisyon ng Crown Prince ay hindi para sa kanya. Patuloy na pinayuhan ng maid ang prinsesa. Ikaw ay may tadhana ng Phoenix, kailangan mong magpakasal sa Crown Prince. Ngunit nagpasya ang prinsesa, hindi ako naniniwala sa tadhana. Magpapakasal lang ako sa taong mahal ko. Kaya, nang makita ng prinsesa ang panganay na prinsipe, ganap itong natigilan. Nagtanong siya, ikaw ang prinsesa? Agad siyang sinaway ng emperador, mali ba ang Crown Princess na pinili ko? Sa sandaling ito, pinayagan siya ng emperador na pumili ng isa sa dalawang prinsipe. Gaya ng inaasahan, walang pasubali, ibinigay ng prinsesa ang Ruli, Jade Scepter, sa kanyang kamay sa pangalawang prinsipe. Sa sandaling ito, inakala pa ng panganay na prinsipe na nababaliw ang prinsesa. Hindi pinili ang legitimate son, legal na anak, at sa halip ay pinili ang concubine-born son, anak ng kinakasama. Nakikita ang panganay na prinsipe na parang baliw na aso na nangangagat kahit saan, upang kumbinsihin kayong lahat at matulungan ang pangalawang prinsipe na umakyat sa trono. Nagbigay ng pagsubok ang prinsesa sa dalawang prinsipe. Nagpasya siyang magbigay ng 3 tanong mismo sa korte upang piliin ang kanyang asawa mula sa dalawang prinsipe. Matagal na rin itong nasa isip ng emperador. Gusto rin niyang pumili ng isang crown prince mula rito. Ang unang tanong ay, hiniling niya sa kanila na hanapin ang pinakamabigat na bagay sa kaharian ng Dashing. Hindi na nag-isip pa ang panganay na prinsipe at isinulat ang sagot. Ang bundok Kunlun ang pinakamalaking bundok sa kaharian ng Dashing, kaya natural na ito ang pinakamabigat. Sumang-ayon ang emperador. Ang pangalawang prinsipe naman ay sumagot ng kalooban ng mga tao. Tukuyin kay Ming Kun na ang kalooban ng mamamayan ang pinakamahalaga. Sumang-ayon ang mga ministro at pumuri nang makita nilang mas matalino ang dalawa prinsipe. Galit na galit ang nakatatandang prinsipe at hindi nakapagsalita. Sumunod ang ika-negatibo 2 tanong, inutusan silang hanapin ang pinakamahalagang bagay sa bulwagan. Tila hawak na ng
ng nakatatandang prinsipe ang panalo sa tanong na ito. Walang salita siyang nagtungo sa harap ng emperador. At pagkatapos ay mayabang na binuksan ang sagradong selyo ng kaharian. Ngunit nang marinig ang sagot ng dalawa prinsipe, agad siyang namangha. Ang sagot ng dalawa prinsipe ay, syempre, ang pinuno ng isang bansa, mahal na ama, hindi nasiyahan ang nakatatandang prinsipe. Sinabi niyang ang dalawa prinsipe ay nanunuyo sa kanyang ama, ngunit hindi nag-alala ang dalawa prinsipe. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag, ang makakabigay ng kasaganaan sa Sheng ay hindi isang bato, kundi ang isang matalinong hari. Labis na natuwa ang emperador nang marinig ang sagot ng dalawa prinsipe. Hindi niya inilabas ang dalawa tanong upang pumili ng asawa para sa kanya, kundi upang pumili ng matalinong pinuno para sa Sheng. Ngunit ang ikatlong tanong ay upang pumili ng asawa para sa kanya. Ang ikatlong tanong ay tataka siya, sino ang makakahanap sa kanya muna? Siya ang mananalo. Dumating si NACDC kung saan niya iniligtas si Shenxi at nakita nga niya siya doon. Sabay silang nagpalipad ng Kongming Lantern at nagsulat doon ng isang tula na sana'y magkaroon ng tapat na puso hanggang sa pagtanda, hindi maghihiwalay. Mahigpit na niyakap ni NACDC at Shenxi ang isa't isa. Sa pagkakataong ito ay may mga paputok sa kalangitan si NACD. Dahil sa kanyang pambihirang talino at kagandahang lalaki at dahil sa itinakda ng langit ay formal na pinakasalan, ginawa siyang prinsipe ng korona ng emperador. Pinamahalaan ang Eastern Palace upang magpatuloy sa mahabang linya ng imperyo at magkaisa ang buong lupain. Lahat ay pumunta upang batiin siya. Tanging si NACD ang may galit sa puso. Sa daan habang dinadala ni NACD si Shenxi pabalik sa kanyang tirahan, nakita niya si Miss Lin, ang babaeng nakatakdang ikasal kay NACD. Umiyak si Miss Lin mula pa pagkabata. Humihiling kay NACD na tanggapin siya bilang prinsesa ng korona. Paulit-ulit na nilinaw ni NACD na ang kasunduan ay biro lamang ng matatanda noong bata pa. May asawa na siya ngayon at sana'y maging disente si Miss Lin. Ngunit hindi pa rin bumitaw si Miss Lin. Matatag na sinabi ni Shenxi na hindi siya makikipag-asawa kaninuman. Matatag ding sinabi ni NACD. Pinili niya si Shenxi. Tiyak na mamumuhay silang magkasama hanggang sa pagtanda. Walang ibang babae. Habang pinapanood ang dalawang nag-iwan ng magkahawak kamay, galit na umiyak si Miss Lin. Puno ng puot ang kanyang puso. Pagbalik sa silid tulugan, tinawag ni NACD si Shenxi sa kanyang palayaw na yuyu at binigyan siya ng isang larawang iginuhit niya mismo bilang regalo sa kasal. Pagkatapos ay nag-alis ng damit ang dalawa, nag-iibigan, at nagdaos ng kasalan. Biglang lumakas ang paggalaw ng espiritual na lakas sa pagitan ng langit at lupa. Si Yetilam na nagpapahinga ay biglang nagising. Pumasok din si Hod. Sinabi niya kay Datilam na nag-isa na ang Yin at Yang nina Tidi Uin at Fong Edith Giao. Ang kanilang banal na katangian ay maaga ring nagising, ayon sa aklat ng kapalaran. Pag-iisahin ni Tidi Uin ang 6 na kaharian sa kanyang buhay. Lilikha ng isang maunlad na panahon at sa edad na 50 ay tatamaan ng pana at mawawala sa larangan ng digmaan upang sirain ang kapalaran ni Tidi Uin. Nais ni Hod na bumaba si Yetilam sa mundo at sirain ang pag-ibigan ni Tidi Uin at Fong Edith Giao na sina NACD at Shenxi. Kung mapapagawa kay Fong Edith Giao na patayin si Tidi Uin, mas mabuti pa. Sina NACD at punong ministro Lin ay nag-usap tungkol sa usapin ng estado. Nang malaman nilang nais ng Great Sheng na salakayin ang bansa ng Chen, nagpahayag siya ng pagtutol ang bansa ng Chen. Upang ipakita ang mabuting kalooban para sa pagkakaibigan ng dalawang bansa, ay pinakasalan ang prinsesa upang makipagkasundo na nagpapakita ng kanilang sinseridad kung magpapatuloy pa rin na salakayin ang bansa ng Chen. Pagtatawanan sila ng buong mundo, matalinong sinabi ni punong ministro Lin na ang pag-aasawa sa bansa ng Chen ay upang patulugin lamang ang bansa ng Chen. Ang pagpapasya ng emperador na pag-isahin ang mundo ay alam din ng prinsipe ng korona. Alam ng prinsipe ng korona na nagpasya na ang kanyang ama. Kaya iminungkahi niya na kung talagang nais gawin iyon, hayaan siyang humiling na sumali sa hukbo. Sinabi muli ni punong ministro Lin. Inirekomenda na niya ang nakatatandang prinsipe na pamunuan ang hukbo dahil ang prinsipe ng korona ay isa ng asawa ng prinsesa ng bansa ng Chen. Ang pagpapadala ng hukbo ay maaaring medyo hindi nararapat. Alam ni NACDC na ang nakatatandang prinsipe ay malupit at walang awa. Kung papayagan siyang pamunuan ang hukbo patungo sa bansa ng Chen, tiyak na magdudulot ito ng pagdurusa. Kaya mariin niya itong tinutulan. At kasabay nito ay hiniling niya kay punong ministro Lin na patuloy siyang suportahan. Sinabi muli ni punong ministro Lin na isa lang ang anak niyang babae. Hindi man lang ibinigay ni NACDC ang posisyon ng ikalawang asawa sa kanya. Paano niya siya susuportahan? Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, sumang-ayon si NACDC at agad na ginawang ikalawang asawa si Miss Lin Tin. Ang kondisyon ay dapat siyang irekomenda ni punong ministro Lin magpadala ng hukbo sa bansa ng Chen sa harap ng emperador. Nang malaman ni NACDC na dinala niya si Lin Tin, labis na nagalit si Shenxi. Nagmadali siyang lumabas, mayabang na tinawag siya ni Lin Tin na ate. Galit na sinampal siya ni Shenxi, sumagot si Lin Tin at nagtangkang gumanti. Pinigilan siya ni NACDC. Sinaktan ni Shenxi si NACDC sa sakit. Tinawag siyang sinungaling, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa gabi ng kasal ni NACDC at Lin
Lin. Si Lin ay mahiyain at kaakit-akit. Inalis niya mismo ang damit ni NACDE. Habang si Shenxi ay nalulungkot, pinunit niya ang larawang iginuhit ni NACDE. Tumakbo si NACDE sa gitna ng bagyo. Walang sapin ang paa mula sa ikalawang asawa patungo sa kanya, sa kabila ng pagtutol ni Shenxi. Yakapin siya sa baywang, sinabi niya kay Shenxi na napilitan lang siyang gawin ito. Marahas siyang kinagat ni Shenxi at nagbigay ng 3 kondisyon. Agad na sumang-ayon si NACDE. At sinabing hindi niya pababayaan si Shenxi sa buong buhay niya. Pagkatapos ng gabing puno ng pag-ibig, sinabi ni NACDE kay Shenxi na kailangan niyang pumunta sa bansa ng DE upang makipagdigma. At maaaring tumagal ng ilang buwan bago siya makabalik. Nag-alala si Shenxi sa kanyang kaligtasan. Ngunit sinabi ni NACDE na kailangan niya itong gawin upang bawasan ang kapangyarihan ni NACDE. Sinabi niya kay Shenxi na huwag siyang mag-alala para sa kanya at magpapaputok sila ng magkasama pagbalik niya. Ilang buwan pa lang ang nakalipas mula nang umalis si NACDE. Si Shenxi, na nasa palasyo, ay laging umaasa sa kanya gabit araw at unti-unting nawalan ng gana kumain. Ngayon, nagdala si TC ng liham mula kay NACDE. Ngunit hiniling niya kay Shenxi na kumain muna bago basahin ang liham. Sumang-ayon si Shenxi pagkatapos ay binuksan ang liham. Isinulat ni NACDE sa liham na nakamit niya ang isang malaking tagumpay sa harapang linya at hindi magtatagal ay babalik na siyang nagtatagumpay. Sina NACDE at Lin ay nagkakampi. Sila mismo sina Insu Hodeki at Dat Lam sa King's Realm. Sinabi ni NACDE kay Lin na malapit na patayin ni Shenxi si NACDE at sa oras na iyon siya ay upo sa trono bilang hari. Si Lin ay hindi lamang magiging reyna kundi pati na rin ang orihinal na asawa ng King's Realm. At ang araw na ito ay darating sa pagbabalik ni NACDE. Si Feng Giao ay nagsusulat ng isang tula sa kanyang silid-tulugan. Ginamit niya ito upang ipahayag ang kanyang pag-asam kay NACDE. Biglang dumating si NACDE upang dumalaw. Sinabi niya kay Shenxi na si NACDE ay hindi pumunta sa bansa ng DE upang makipagdigma, kundi sa bansa ng Chen, ang kanyang bansa. Hindi naniwala si Shenxi kay NACDE, kaya ipinatawag ni NACDE ang yaya ni Shenxi. Umiyak ang yaya habang nagkukwento na si NACDE ang gumawa ng malawakang pagpatay sa bansa ng Chen at walang awang kinuha ang buhay ng emperador at empress. Pagkatapos marinig ito, hindi na nagawang hindi maniwala ni Shenxi na ganito pala ang pakikitungo ni NACDE sa kanya. Nagbalik si NACDE na nagwagi. Nagmadali siyang tumakbo upang yakapin si Shenxi. Patuloy niyang tinawag ang palayaw nito at ipinahayag ang kanyang pananabik. Hindi nagsalita si Shenxi. Bigla niyang isinaksak ang hawak niyang balaraw kay NACDE. Hindi nakapaghanda si NACDE. Umatras siya ng ilang hakbang at tinanong si Shenxi kung bakit niya ginawa iyon. Tinanong ni Shenxi kung bakit siya niloko at sinalakay ang kanyang bansa. Humingi ng tawad si NACDE at sinabing hindi niya sinasadyang lokohin siya. Nilamon na ng paghihiganti si Shenxi. Hindi niya inalintana ang lahat. Muli niyang iwinagayway ang kutsilyo at isinaksak ito kay NACDE. Sa pagkakataong ito, biglang pumasok ang mga magulang ni Shenxi. Nagmadali silang pigilan si Shenxi nang makita niyang nakatayo sa harap niya ang kanyang mga magulang na ligtas at walang pinsala. Natulala si Shenxi, niyakap siya ng kanyang mga magulang at sinabi sa kanya na sa pagkakataong ito ay naligtas ang kanilang buhay. Ay dahil lahat sa maingat na pagkalkula ni NACDE. Matagal nang walang digmaan ang bansa ng Chen. Ang pagwasak ay sandali na lang. Pinilit ni NACDE ang hukbo sa lungsod nang hindi umaatake. At personal na pumunta upang himukin ang hari ng Chen. Pagkatapos ay sumang-ayon ang bansa ng Chen na magsulat ng liham ng pagsuko. Ang buong bansa ng Chen ay nakaligtas sa pagdurusa. Noon lang nalaman ni Shenxi na nilin lang siya ng nakatatandang prinsipe. Sadyang pumunta siya rito upang sirain ang ugnayan niya at ng prinsipe ng korona. Kaya't labis na nagsisi si Shenxi na hindi niya dapat pinagdudahan si NACDE. Hindi rin ito inisip ni NACDE. Hinikayat lang niya silang umalis kaagad. Dahil komplikado ang mga relasyon sa korte ngayon, tiyak na makakaharap sila ng maraming panganib kung mananatili sila. Hating gabi ay dinala ni NACDE sina Shenxi at ang kanyang mga magulang. Nagmamadaling umalis sa palasyo. Ngunit sa daan ay hinarang sila ng nakatatandang prinsipe, si NACDE, na may kasamang mga tao. Sa gabing umuulan ng yebe, dinala ni NACDE sina Shenxi at ang kanyang mga magulang. Nagmamadaling umalis sa palasyo dahil kahit na nailigtas niya ang kanilang buhay sa ngayon, ang sitwasyon sa palasyo ay napakakomplikado. Tiyak na makakaharap sila ng maraming panganib kung mananatili sila. Mag-isang ipinagtanggol ni NACDE ang kanilang pag-urong. Ngunit napalibutan sila dahil sa sobrang dami ng kalaban. Upang protektahan si Shenxi, buong lakas na lumaban si NACDE. Pinoprotektahan siya. Sinamantala ni Lin ang pagkakataon at inatake mula sa likuran. Nagmadaling sumugod si Shenxi upang salagin ang isang atake. Si Shenxi ay nasugatan at bumagsak. Mabilis siyang yakap ni NACDE. Si Shenxi ay naghihingalo na. Labis na nalulungkot si NACDE. Nakiusap siyang huwag siyang iwanan. Nakita ni Shenxi ang yebe na bumabagsak sa kalangitan at mahirap siyang nangako kay NACDE na sa susunod na buhay ay tiyak na manonood sila ng yebe ng magkasama at tatanda ng magkasama. Pagkatapos magsalita ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sina Lin at NACDE ay natuwa. Sumigaw si NACDE sa sakit at lumipad sa kalangitan kasama si Yuyu. Pagbalik sa King's Realm, si NACDE
Zifi ay naging Tidiuin, maingat niyang inilapag si Feng Nifkiao. Humarap kina Isuho Zifi at Latlam at sinabing ang kanilang libu-libong taon ng puot ay lulutasin nila ngayon. Si Latlam ay walang pagsisisi at nagbitiw pa ng mga salita ng pang-insulto kay Feng Rujiao. Hindi nila alam na si Mu Shenyuan ay nakabawi na ng kanyang primordial spirit. Kahit pa mag-plead sila ng awa ay wala ng silbi. Iwinagayway ni Mu Shenyuan ang kanyang kamay, sinira ang celestial roots ng dalawa, ipinatapon sila sa mortal na mundo at hindi na kailanman muling isisilang. Matapos harapin sina Mu Haoli at Latlam, binisita ni Mu Shenyuan si Feng Rujiao. Hindi pa siya nagigising ngunit natutulog lang ng mahimbing, wala na sa panganib. Nang makita ng Old Yuanjun si Mu Shenyuan na bumalik, labis siyang nagalak. Lumuhod si Mu Shenyuan sa harap ng kanyang ina. Sinabi sa kanya na naaalala na niya ang lahat. Noong taong iyon, ang ina ni Mu Haoli ay nagtangkang gumamit ng magic tool upang saktan siya. Nang makita si Mu Shenyuan na nawalan ng malay dahil sa kanya, tinangkang patayin ng ina ni Mu Haoli si Mu Shenyuan, ngunit nag-backfire ang magic tool. Alam ng ina ni Mu Shenyuan na paborito siya ng Old Celestial Venerable, kaya para protektahan si Mu Shenyuan mula sa parusa, binura niya ang bahaging iyon ng alaala ni Mu Shenyuan at siya naman ay kusang nagpa siyang harapin ang parusa. Sinabi ni Mu Shenyuan sa kanyang ina na nabawi na niya ang lahat ng sa kanya. Ang kanyang ina, pagkarinig nito, ay parehong masaya at malungkot. Nagising si Feng Rujiao, nakita ang sarili sa King's Realm at naalala ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Iniisip na sa huli, siya ang sumalo ng saksak para kay Enmuting. Hindi niya alam kung kumusta na siya, kaya dali-dali siyang tumakbo palabas. Paglabas pa lang niya ng silid, nakita ni Feng Rujiao si Mu Shenyuan na nakatayo sa ilalim ng jade tree. Masayang tinawag siya ni Feng Rujiao. Masayang hinawakan ni Feng Rujiao ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, biglang sumiklab ang makulay na paputok sa kalangitan. Ito ay espesyal na inihanda ni Mu Shenyuan para sa kanya, dahil naaalala niya noong sila ay nasa mortal na mundo. Sinabi ni Feng Rujiao sa kanya na ang pinakagusto niya ay manood ng paputok. Itinama siya ni Feng Rujiao. Sinabing gusto lang niyang manood ng paputok kasama ang taong mahal niya. Tumingin si Feng Rujiao sa mga paputok na nagliliwanag sa buong kalangitan at malumanay na nagsalita kay Mu Shenyuan. Hindi ko gusto ang manood ng paputok, kundi gusto kong manood ng paputok kasama si Mu Shenyuan. Hindi niya inaasahan na pagkatapos bumalik mula sa pagsubok sa mortal na mundo, naaalala pa rin ni Mu Shenyuan ang mga bagay na ito. Sinabi ni Mu Shenyuan na paano niya malilimutan ang mga bagay na may kaugnayan kay Feng Rujiao. Mula ngayon, sa araw-araw, manonood siya ng libu-libong puno ng bulaklak, mga bituin, at ang maliwanag na buwan kasama si Feng Rujiao. Nahiyang umamin si Feng Rujiao kay Mu Shenyuan na gusto niya ito, ang uri ng gustong-gusto. Sumagot din si Mu Shenyuan na ganoon din siya. Sina Mu Haoli at Latlam, matapos masira ang kanilang celestial roots at ipatapon sa mortal na mundo, ay labis na nahihirapan. Inimungkahi ni Lam na bumalik sa Ling Xiaosek at humingi ng tulong sa kanilang mga magulang. Ngunit si Mu Haoli ay hindi makontento na umasa sa iba sa buong buhay niya. Nagpasya siyang pumunta sa Xuanming Realm upang pag-aralan ang masasamang sining. Hanggat mapapatalsik niya si Mu Shenyuan, hindi niya inalintana ang maging isang demonyo. Nagpatuloy si Feng Rujiao sa pagsulat ng mga kwento ng pag-ibig sa pagitan nila ni Mu Shenyuan na naging napakapopular sa mga court maids sa King's Realm, kaya marami siyang kinita. Kinuha ni Mu Shenyuan ang libro habang hindi siya nakatingin upang basahin ito. Natuklasan niya na isinulat ni Feng Rujiao sa libro na siya ay naging isang baliw na nakababatang kapatid na lalaki na handang isuko ang posisyon ng Celestial Venerable para sa pag-ibig. Gusto lang niyang makasama si Feng Rujiao nang walang hanggan. Nahihiyang binawi ni Feng Rujiao ang libro. Sinadya ni Mu Shenyuan na tuksuhin siya, hindi ko pa nagawa ang mga bagay na ito. Bakit hindi mo ako bigyan ng kalahati ng pera? Tumanggi si Feng Rujiao. Tinalikan siya ni Mu Shenyuan, sinabing, maaari akong gumawa ng ibang mga bagay. Mula ngayon, susundin ko ang isinulat mo sa libro. Sa gitna ng kanilang paglalaro, natuklasan ni Mu Shenyuan na nagdadalang tao si Feng Rujiao sa kanilang anak. Masaya siyang niyakap si Feng Rujiao. Sa sandaling ganap ng tumubo ang red flame spirit ni Feng Rujiao, maaari niya siyang tulungan na i-neutralize ang heaven and earth law. Si Feng Rujiao, habang nasa King's Realm, ay biglang nakatanggap ng Xuanming Order. Alam na may nangyaring problema sa Xuanming Realm. Nagmadali si Mu Shenyuan na bumalik, ngunit nakita niya na ang Demon Realm ay wasak na ngayon. Ang lahat ng mga disipulo ng Xuanming Realm ay pinatay, at kahit si Wuyu, ang katulong ni Feng Rujiao, ay namatay ng malungkot. Sino ba talaga ang sumira sa Xuanming Realm at kumitil sa buhay ng mga disipulo? Dapat ko siyang tagtarin sa daang piraso. Sa sandaling iyon, isang malakas na tawa ang narinig mula sa Demon Venerable's throne. Si Mu Haoli ay tuluyang nahulog sa landas ng demonyo at umupo sa Demon Venerable's throne. Mu Shenyuan, hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang sirain ang kanilang celestial roots, naging demonyo sila. Sinabi ni Mu Haoli na hindi lang ang landas ng paglilinang ng immortalidad ang paraan para kalabanin si Mu Shenyuan. Mayabang ding tumawa si Lam kay Feng Rujiao. Ang mga disipulo niya ay talagang walang silbi. Madali niya silang napawala lahat. Umalis din si Mu Haoli sa trono, dumiretso patungo kay Mu Shenyuan. Nauna nang natalo si Lam at kinokontrol naman ni Mu Haoli si Feng Rujiao. Alam niya na mayroong heaven and earth
Earthlock si Mu Shenyuan, kaya hindi siya nakakatakot, kaya mas lalo siyang walang pag-aalinlangan na gustong sakalin si Feng Rujiao. Ikinulong siya ni Mu Shenyuan sa isang formation. Upang sumipsik ng enerhiya, inabot ni Mo Haoli ang kanyang kamay na demonyo kay Datlam hanggang sa maubos niya ang enerhiya nito. Kalalabas lang ni Mo Haoli sa formation. Para iligtas si Feng Rujiao, pinili ni Mu Shenyuan na magpakamatay kasama si Mo Haoli. Ayaw ni Feng Rujiao na gawin niya iyon. Gusto lang ni Mu Shenyuan na protektahan siya at panatilihing ligtas. Parehong naging usok sina Mo Haoli at Mu Shenyuan. Labis na nasaktan si Feng Rujiao. Bigla siyang napaisip sa kanyang Red Flame Spirit, kaya pinilit niyang ilabas ang enerhiya para tumubo ito. Naniniwala siya na tiyak na darating ang araw na magkikita silang muli ni Mu Shenyuan. Umalis si Mu Shenyuan. Ipinanganak ni Feng Rujiao ang kanilang anak na babae, si Mo Xiaofeng. Mag-isang pinalaki ni Feng Rujiao ang kanyang anak sa King's Realm, ngunit si Feng Rujiao hindi kailanman sumuko sa pag-aalaga ng Red Flame Spirit. Naghihintay na lumaki ito upang alisin ang Heaven and Earthlock Seal para kay Mu Shenyuan. Nang makita siyang nakatayo sa harap ng immortal na puno sa loob ng 300 taon, sinadya siyang pinayuhan ng kanyang master na sumuko. Tutal, mayroon na silang anak na babae, dapat niyang palakihin ng mabuti ang bata upang siya ang maging susunod na Celestial Venerable. Ngunit sinabi ni Feng Rujiao na hindi niya susukuan ang paglilipat ng enerhiya sa Red Flame Spirit. Ngayon, si Anzhao, ang dating gwardiya ni Mu Shenyuan, ay biglang naghanap kay Feng Rujiao. Sinabihan siya na ang posisyon ng Celestial Venerable ng King's Realm ay bakante na sa loob ng 300 taon. At oras na para magkaroon ng bagong Celestial Venerable. Sinabi naman ni Feng Rujiao na bata pa si Xiaofeng, 300 taong gulang pa lang. Sinabi ni Anzhao na si Xiaofeng ang maaaring maging susunod na Celestial Venerable. Pagkarinig nito, hindi natuwa si Feng Rujiao. Ang mga tao sa King's Realm ay talagang nagmamadali. Nag-iwan siya ng imbitasyon para sa araw ng pagluklok ng susunod na Celestial Venerable. Hinihingi kay Feng Rujiao na dumalo. Pagdating ng araw na iyon, dinala ni Feng Rujiao si Xiaofeng sa pangunahing bulwagan ng King's Realm. Natuklasan niya na walang tao rito. Habang siya ay lumingaling na, biglang may pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa likuran niya. Nagulat si Feng Rujiao. Nakita niya si Mu Shenyuan, ang taong hinahanap-hanap niya araw at gabi. Niyakap siya ni Mu Shenyuan ng mahigpit. Walang humpay na ipinahayag ang kanyang pagkamis. Mahigpit na nagyakap ang dalawa, hindi napigilang maghalikan. Ang kanilang anak na babae, si Xiaofeng, ay mapaglaro, pinapanood ang pagpapakita ng pagmamahalan ng kanyang mga magulang. Ang 3 miyembro ng pamilya ay nagkasama-sama na. Dito nagtatapos ang palabas. May nakapansin ba sa kakaibang ugali ni Nangong Tekilam? E-comment niyo sa akin para malaman ko.